Boom! Create an impact. Yan. Good evening, maulang gabi. Oo nga, no? Maambon ngayong gabi. Yan, sabi ni Edna Sirin. Monday na naman. No? Monday is motivational Monday. It's time to get motivated sa tuwing Monday. Okay, and welcome sa ating mga members at sa ating mga Unity Network members and Ignition Marketing Community members. Magandang gabi sa inyo lahat. So, meron na naman tayong napaka-valuable na training na gagawin ngayong gabi na to. And sigurado ako magugustuhan nyo yung training na gagawin natin because yung training natin ang magiging focus, no? Magiging focus ay kung paano ka makakapag-build ng sarili mong email list. Sa sarili mong contact database ng mga prospect mo. Okay? So, yun yung tutulong namin sa inyo. And alam nyo ba na sa internet marketing, no, sa online marketing, ang lifeblood, no, ng ating business ay yung ating mga email list. No, yan yung ating kapag wala yan, hindi pwedeng mawala yan sa ating internet marketing business. Lahat ng pinaka-successful na internet marketers, mga marketers, ay merong email o list, no? List of contact database na iniipon. No? Nag-build sila ng solid na email list. And gagawin natin, tuturo namin sa inyo kung paano kayo makapag-build ng napakaraming email list. Okay, para ma-build nyo rin yung inyong business. And ituturo namin sa inyo, yung tutorial natin, yung training natin, ay specifically, no, paano kayo makakapag-build ng list gamit yung ating bagong product, no, yung Rocket Pages. So, yun yung pag-uusapan natin. And gusto kong makita nyo, no, gusto kong maunawaan nyo kung gaano ka-powerful yung makapag-build ka ng email list, no? Imagine mo na nasa nasa Araneta Coliseum. Sino nakapunta na sa Araneta Coliseum? Nakapasok na sa loob. Sino na sa inyo? Alam niyo ba kung ilan yung capacity nun? Kung ilan yung kasyang tao doon? Ha? Ako hindi. Kaya isi-search natin sa Google. Yan. 16,500 daw. Okay? 16,500 yung capacity ng Araneta. Now imagine, no? Nasa loob ka ng Araneta Coliseum. Andun ka sa gitna. Tapos, meron kang binibentang product or opportunity. Okay? Tapos yung buong Araneta Coliseum puno. No? Punong-puno. 16,500 lahat ng every seat may nakaupong tao. At ito yung importante, no? Lahat ng taong nakaupo doon, no? Lahat ng tao na 'yon ay nagpakita ng interest, no? Kahit paano nagsabi sila na, "Uy, gusto ko mapakinggan 'yan." Kung ano yung product na binibenta mo, kung ano yung opportunity na pinopromote mo, yung 6,500 na 'yon, no? Somehow, no, nagpakita sila ng interest, no? Nagsabi sila na gusto kong pakinggan yung binibenta mo or gusto kong makita yung product na in-offer. Ngayon, etong tanong. Tingin mo doon sa 6,500 na 'yon. Tingin mo marami sa kanila ang magde-decide na mag-join at bumili? No? Tingin mo marami doon sa mga tao na 'yon ang magte-take ng action? No? Lahat sila nagsabi na, yes, interested ako dyan. 16,500. No? And the answer is, most of them will take action. No? Most of those people na nandun sa loob ng Araneta, no, sa analogy natin, ay magte-take ng action. Kasi nga, hindi sila papasok, no, ng Araneta Coliseum kung hindi sila interested dun sa sa product mo. Parang ganun din sa email list. Na kapag nakapag-build ka, imagine meron ka din 16,500 na email list. 16,500 na email list.
No, na nagsabi lahat, no? Na interested ako diyan sa online marketing. No? Interested ako diyan sa online opportunity. Interested ako diyan sa make money from home. Interested ako magkaroon ng time freedom, no? Ganun kadaming tao, lahat nagpakita ng interest, no? Ganun yung power kapag nakakapag-build ka ng email list kasi parang ganun yung magagawa mo. Nag-iipon ka ng napakaraming tao, no? Napakaraming contact information ng mga tao na interesado, no? Or gustong marinig kung ano yung na-offer mo. Ganun siya ka-powerful. Okay? So, yun yung ituturo natin sa inyo. Paano kayo makakapag-build ng Araneta Coliseum na list. Okay? So, antayin lang natin yung ilan nating members. Right now, meron tayong 103 attendees, no? So, siguro batiin lang natin. Tapos, batiin ko lang yung mga nauna at nag-chat dito sa ating chat box. Tapos, dire-diretso na tayo. Okay, by the way, kasama ko ngayon dito si Coach Rafi Calicdan, Coach Mau Magallanes, Coach Arnold Pumihik, and Coach Sai Pisinable. Alright, so batiin natin. Sino na ba yung mga nandito? Si Roderick Edna Serin. Ayan, laging una. Adrian, Lorraine, David Kenpuga, Gab, lahat kayo na andito, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so siguro mamaya na tayo magbatian. Mag-aral muna tayo. Okay, so papakilala ko na sa inyo isa sa mga master, no, pagdating sa pag-build ng email list, no? Isa sa mga batikan sa pag-build ng email list, and nakaka-amaze na itong person to nakakapag-generate ng hundreds, no? Multiple hundreds of leads every single day. Imaginein mo 'yon, no? Imagine kada araw, no? Imagine mo na lang, no? Pagkagising mo sa umaga, no, hanggang sa pagtulog mo gabi, mayroong 200 na tao, no, 100 to 200 na tao na lumalapit sa iyo, nag-i-inquire. Ano ba yung product mo? Ano ba yung business mo? Imagine may ganung karaming tao ang nagpupunta sa iyo, di ba? Parang ganun yung nagagawa nitong person na to dahil this person is master pagdating sa pag-generate ng leads, no? So, makinig kayo ng mabuti kung gusto niyo ring matutunan kung paano makakapag-generate ng maraming email list for your online business. Lalo na, no, ngayon na malapit na nating ilabas yung ating system, no? Lalo na ngayon na malapit na nating ilabas yung ating mga products. Okay, so di ko na patatagalin. I-welcome natin, guys, ha? I-welcome natin ng punong-puno ng excitement at gusto ko i-welcome niyo siya dito. Dapat ganadong-ganado, ha? Dapat sobrang nagwawala yung keyboard niyo. Kasi kapag nagwala kayo, sobrang excited kayong makinig, baka maging excited din siya sa pagtuturo sa inyo. Yung mga secret strategy, no, na itinuturo niya lang sa mga inner circle members niya ay ibibigay niya din sa inyo. Okay? So guys, kailangan tindihan niyo yung pag-welcome dyan sa chat box. Kung kaya mong sumigaw sa harap ng laptop mo, gawin mo. No? So welcome natin si Coach Raymond Gerald Tabaque. Yan. Ayos. Woo! Ayos. So, good evening sa inyo. Nakakatuwa yung chat box nyo, no? Daming, may iba dyan. Grabe, talagang all caps pa. Talagang sumisigaw sa harap. Dali yung po. Nalit na. Nagsalita muna bago yung palakpak So, yan. Ayos. So, good evening sa inyo. So, basically dito, yung pag-aaralan natin, ayan, dami nag-welcome. Ayos. So, pag-aralan natin kung paano kayo makakapag-build ng list. Saka mag-share ako sa inyo ng mga konting strategies na magagamit nyo agad. At syempre, at isang tool na pwede nyo magamit para dumami. Okay, dumami yung list nyo. At yun, dumami mga prospect na maging interesado man sa ino-offer nyo. No? So, sa mga di pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Raymond Tabaque. So, dati akong teacher. Tapos, ayan, okay, napasok na dito sa industriyang ito dahil I want more. Parang ganun, hindi ako naging satisfied sa trabaho lang. Yung ganun. So, siguro, same reason din kung bakit kayo nandito rin, no? Parang ganun, same reason din, no? Pero, yun na nga,
Ang gusto ko lang i-share sa inyo dito, no, para magkaroon kayo ng massive list, okay, ng mga interesado mga prospect, may mga konting mga strategies kayo na kailangan gawin eh. Okay? Una dito, yung sabi natin pinaka-effective talaga na nagawa ko dito sa business na to para dumami yung list ko, dumami yung mga nag-i-inquire sa akin, ay una, may binibigay muna akong something na libre, okay, para makapag-build ng rapport. Okay? So, bago muna doon, no, ipakita ko muna sa inyo yung screen ko para at least, diba, maging yung sinasabi nga ni Coach Edward para makita nyo rin, no? So, hanggang ngayon, so siguro kita nyo naman, no, kita nyo yung screen ko. Punta muna tayo dito sa sa autoresponder ko. So, dito hindi pa ako masyado nagpo-promote ng todo, okay? Pero kung makikita nyo na maigi, ito yung list ko kada araw. So, today ito, kung maglo-load lang siya ng mabilis, dahil medyo mabagal ang internet ko. Ayan. Kung makikita nyo yan, meron akong nagpo-produce pa rin ako ng mga prospects, no? Yeah, yung mga numbers na yan, mga tao yan na nag-say yes. Gusto ko makita yung ino-offer mo. Yes, gusto ko makita yung pinapakita mo sa akin, yung products mo. Okay, ito yung sinasabi kanina ni Coach Edward nga na araw-araw may mga nag-i-inquire, no? So, today yan, paano naman nung yesterday? Okay, so yesterday yan, mas marami nung kagabi, okay, kahapon. Tapos, last 7 days, yan, may 271, no? So, last 7 days, no, 271, tapos may 83, iba-iba. Okay? So, yun na nga, yung sinabi nga ni Coach Edward. So, yun, very confident naman ako na kaya ko nga siyang gawin. At ito yung gusto ko i-share sa inyo, no, mga konting mga strategies kung paano rin siya magagawa. Pero dito, para magawa ko tong mga leads na to, no, tong mga listahan na to, meron akong isang tool na ginagamit para makuha to. Okay? Yun ang lead capture form. Or parang yung kanina yung in-explain nga ni Coach Edward, kinukwento niya sa inyo, yun yung parang pintuan ng Araneta Coliseum, no? Yung parang gano'n na binubuksan nila yung pinto para ma-prove nila talaga na interested silang manood kung ano ba yun nandun sa Araneta Coliseum, no? Kaya, katulad may laro doon na PBA. Kapag hindi ka na interesado sa PBA, syempre hindi ka bibili ng ticket, hindi ka rin papasok doon sa pintuan na yon. Okay, so yung gagawin natin ngayon, yung parang magagamit mong parang pintuan para sa negosyo mo. Okay? So, lead capture form ang tawag dito. Ito yung isa. Actually, kapag nakaka-access ka na, no, sa Rocket Pages, ayun, ito yun, mapupunta ka sa ganitong page kapag na-access mo na siya. So, papakita ko lang sa inyo ng isang pintuan na ginagamit ko. Okay, katulad nito, no? Pakita ko sa inyo. Ito yung isang page na ginagamit ko na sa isang product na ino-offer ko. Okay, so medyo lang. Nagbaga lang internet ko. Pasensya na. Ayan, alisin ko siguro to. Ayan. Okay, so ito yung isang page na ginagamit ko, no? So, basically, nag-offer, inaano ko rin, ginagamit. Actually, nag-offer din ako ng ebook nga ni Coach Edward, no? Isang income stream ko dito sa business. So, yan, okay? Paano ko 'to ginagamit, no? So, bago ko ipakita yung product mismo, ginagamit ko muna tong page na 'to, okay? Para masabi nila na yes, interesado ako diyan. Okay? At yung key dito, dapat kinukuha ko mismo yung email information ng tao. Okay? Para makapag-follow up ako. Ngayon, ano ba yung strategy dito, no? Kung makikita ng maigi dito, strategy ko dito, may binibigay akong libre. So, free video reveals, no? Para ibigay nila yung email information nila. Parang sabihin natin parang bribe. Okay? Parang may binibigay ka muna sa kanya bago mo kunin yung email information niya. So, dito, tapos dapat may promise, no? Ano naman meron doon sa libreng makukuha niya? Ano yung makukuha niyang benefit doon? So dito, sa maliit na subtitle, kung nilalagay, yung parang promise, yung parang makukuha niya, yung matututunan niya doon sa libreng makukuha niya. Free video reveals. Ano naman doon sa video na yon? Yan, how to sponsor 10 to 23 downlines per month. No? Kung familiar kayo doon sa product ni Coach Edward nga na sponsor more downlines, yun yung promise talaga ng product niya. So dito, nilagay ko lang din kung ano yung promise niya.
tapos may libre ako ibibigay, tapos yung call to action ko, no, ano yung papagawa ko sa kanila, yan lang, click here and start learning now. Pag kinlik niya yan, ayan, okay? So where should I send the free video? So yan, ibibigay nila ng email information nila, tapos pag nilagay nila email information nila, mapupunta sila sa isang page, no? Mapupunta sila sa isang page kung saan makukuha nilang information tungkol doon. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon, no, paano kayo makakagawa ng parang ganitong page gamit itong Rocket Pages, no? Kasi very simple lang talaga siya at magagamit nyo talaga siya ng maigi, no? Ayun. So basically, yun lang naman, i-review ko lang sa inyo, no, yung formula na ginagamit ko. Una, sana parang nakukuha nyo to, no? Ko na rin. Okay. Una, para meron kayong parang masulat, no? Parang ganon. Yan. So una, para maging effective na, sabihin natin, na parang pintuan, no? Effective na lead capture page. Okay. Una, kailangan may free ka na ibibigay. Okay. Offer something free. Free sa prospect mo para ibigay niya, no? Tapos number 2, big promise. Ano ba yung promise mo dun sa prospect mo? Okay? Ano ba yung promise mo sa kanya na gusto mong ibigay dun sa libre na to? Ano ba yung makukuha niya kapag kinuha niya yung free na yan? Okay, big promise. Okay? Siguro pwede dito regarding sa free. Or regarding sa free na ibibigay mo, no? Tapos pangatlo, call to action. Yan lang yung lagi kong sinusunod para makapag-produce ng ganung kadaming prospect kada araw. Okay? Doon sa resulta na pinakita ko sa inyo, doon sa get response account ko, kung saan ako nangongolekta ng mga prospect, no, para makapag-email sa kanila. Basically, itong tatlo lang talaga yung formula na sinusundan ko lagi. Kapag gagawa ako ng isang capture page, no, isang capture page, yan lang yung lagi kong tinitignan. Ano ba yung libre na maibibigay ko sa kanila? E-book ba? Video training ba? Okay? Software ba? Webinar ba? Basta something na libre na wala kang sisingilin sa kanya. Ngayon, kapag nakuha naman niya yung libre na yan, ano naman yung promise sa kanila? Okay? Ano naman yung promise na matututunan nila doon? Tapos, call to action. Ano yung gusto ko ipagawa sa kanila doon sa website na yun? Okay? Enter your email ba? Click this button ba? Okay? So, yan lang, no? Sana na-take note nyo yan. Ito lang tatlo talaga, promise. Okay? Kung naghahanap kayo ng parang sikreto kung paano ko ba nagagawa, and basically, ito lang talaga yung sinusunod ko. Okay, itong tatlo lang. Kailangan sa lead capture page mo, meron kang may bibigay na libre, kailangan may promise ka, ano ba yung matututunan nila dun sa libre na yun, at ano yung ipapagawa mo sa kanila. Okay? So, basically, ganun siya. So, ngayon, okay na. Punta na tayo sa Rocket Pages. Kapag nakakapag-access ka na, basically, by the way, ito nga pala, no, itong page na ito, gawa to sa Rocket Pages. Okay? Ayan. So, kapag may access ka na, no, dun sa Rocket Pages, at kapag ma-access mo na siya, kapag nag-login ka sa account na yun, no, mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Okay? Kasi ako, lagi ko na siyang ginagamit, kaya ang dami mo na makikita dito, no, gawa ko ng gawa ng mga pages, ang dami na, no. So, ina-apply ko lang siya doon. So, paano yan? Kapag nagsisimula ka pa lang, kaka-access mo pa lang, no, ng landing page mo, mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Okay? Ngayon, ang una mong gagawin, no, gagawa ka ng lead capture page, di ba? Create a new page. Sabihin natin ganito, yung strategy natin, bibigay ka ng parang libreng libro or free book. Yun yung ibibigay mo, no? So, ganito, create a new page, pindutin mo ng tong kulay green na to. After nyo, no, mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Or yan, mapupunta ka sa ganyan. Tapos, maghanap ka lang dito, 'di ba? Yung goal natin magbigay ng libro para ibigay niya sa atin yung email information niya. So maghanap ka lang dito na sa tingin mong okay sa iyo, pero ako para sa akin mukhang ito yung mas okay. Yan, gamitin natin tong books quiz page with background. Sige. Kapag nandiyan na, maglalabas ng ganitong window or pop-up. Sabihin natin test book. Hindi ko nang ganyan, create page. Pag kinreate mo 'yan, mapupunta ka sa ganitong klaseng page. I-edit mo lang. Ayan. Okay, nag-load na siya. So, dito,
Yan na, i-apply mo na yung tinuro ko sa'yo kaninang formula, no? Una, ano ba yung ibibigay mong libre? Since itong page natin ay tungkol na sa libro, 'di ba? Pwede mo na sabihin free book reveals, 'di ba? Pwede lang ganyan. Free ebook reveals. Tapos kasi meron na ako nakita kaninang book. Okay, parang ano lang 'to, no? Parang sabihin natin na test lang naman to. Pero sabihin natin na ito nga yung balak mong gawin. No? Magbibigay ka ng free ebook na nakita mo siguro sa internet na pwede mong ipamigay. Siguraduhin mo na pwede mo ipamigay, no? Yung book na yon kasi minsan may mga e-books sa bawal mo ipamigay, no? Baka mareklamo ka. Kaya basahin mo na maigi yung book, tignan mo kapag may rights ka na ipamigay siya. So kanina may nakita akong book, gagamitin ko lang naman yung image, no? Parang to. Fiverr success na 4,000 a month, 8 hours of work a week. No? So, pwede mong ilagay na yan kasi yun yung nakapromise sa libro. Free ebook reveals how to get $4,000 a month. Pwedeng ganun, no? Sana ako. Ayan. How to earn up to 4,000. Ngayon, nilagay ko yung up to para alam mo yun, para hindi siya ganun ka-promising talaga na guaranteed. Up to. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng $2, pwede kang kumita ng $1 lang, pwede kang kumita ng centavos, di ba? Para wala ka masyadong promise doon sa taong yun. Kasi syempre, hindi mo naman mapapromise na nakikita talaga siya, di ba? Depende kung action na niya yung matututunan niya sa libro. So yan, how to earn up to $4,000 a month using Fiverr. Sabihin natin ganun. Yan. Sabihin natin ganyan yung promise mo. Di ba? Free ebook reveals how to earn up to $4,000 a month using Fiverr. Yan yung big promise mo. Sana nagigets mo kung paano siya, no? Kung ano. By the way, itong Rocket Pages, kung makikita nyo na maigi, kiniklik ko lang, no? Wala akong masyadong binalagay na code. Ang ginagawa ko lang, yan, click na. Pwede nyo gamitin tong pencil para mapunta dyan. Tapos ito rin, pag susunod na, pwede mong gamitin tong pencil, tapos type na agad. Okay? Tapos ayan na. Meron ka ng free na ipapamigay, meron ka ng big promise, kulang na lang ay call to action. So yung call to action mo, kung ano ipapagawa mo sa kanya, pwede mo ilagay dito sa button. Kung makikita nyo na maigi to, click here to get free instant access. Pwede mong sabihin na, pwede mong palitan. Kung makikita nyo, no, kiniklik ko lang, click mo yung text, yung pencil, pwede yung pencil, tapos double click, tapos backspace, tapos lagay mo na dyan, click here to get the ebook, to get the free ebook. Pwede ganyan, no? Yan. Tapos, syempre, gusto mong palitan tong image. Para palitan lang tong image, i-click mo lang yan, tapos replace image, no? Pagka-replace image, pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa ganitong page. Ngayon, upload images, hanapin mo lang sa computer mo kung nasaan ba yung picture ng ebook mo. Kaya yan, upload images lang. Hanapin mo lang, no? Hanapin mo lang sa computer mo. Pero kasi yun, nakasave na dito yung akin. Pwede mong gawin to. Ito, nandito na sa akin, no? Kasi in-upload ko na siya. Pero kapag wala pa, upload image lang. Hanapin mo sa computer mo, i-download mo. Okay? Just use image. Yan, napalitan na siya, 'di ba? So ang bilis lang, no? Simple lang talaga, tapos click. Pag click mo 'yan, tignan mo dito sa left side. Tapos ayan na, palitan mo na lang, no? By the way, saan ako nakakuha ng ganitong cover? Actually ito, tinignan ko lang to sa Google. Ayan, Google Images. Kasi make money transparent, nilagay ko lang diyan, no? Tapos hanap ka lang diyan ng mga book cover. Pero siguraduhin mo na yung ebook na ibibigay mo yung talagang nandito sa cover, okay? Yun lang yun, no? Pero may mga iba pa kasi, baka mamaya pwede mag-share yung mga coaches kung saan sila nakakapagpagawa ng mga cover ng ebook. Kasi ako, hindi talaga ako ebook guy. Okay, hindi ako mahilig gumawa ng ebook. Kaya, pero ito yung pwede mong gawin, no? Kung nagsisimula ka pa lang kay Google. Okay? So, yan. So, balik na tayo dyan. So, yan na. Meron ka ng page agad. Ang bilis, no? Pero yun na nga, kailangan, syempre, medyo saan mo sila papapuntahin after yung mga klaseng bagay, no? So, after nyan, dito naman sa button, okay? Dito sa button, kasi dito, no, pwede, saan nila ilalagay yon? Saan nila ilalagay yung email information nila?
dito sa button na to, may makita kang parang kadena, parang chain. Itong sabi natin, itong, ano ba tawag dito, icon. Yan, yung icon na yan. Pindutin mo lang yung chain na yan, mapupunta ka sa ganito. Okay? It's up to you kung saan mo gusto. Gusto mo ba pag kinlik niya yung button na yun, mapupunta agad siya sa website o isang squeeze page, no? Isang squeeze page na magagamit na pwede nila pala ilagay yung email information nila. So dito sa Rocket Pages, meron na agad nakagawa na squeeze page na gamitin mo. Okay? So sabihin natin dito sa Rocket Pages, gamitin mo, sabihin natin itong unang-una. Okay? Tapos choose. I-click mo to. Pag may check na doon, click choose. Yan. Mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Okay? Tapos yan, pwede mo na i-edit to. Pwede kahit hindi mo na i-edit kasi alam ko very effective na agad to. Pero kung gusto mo na i-edit sa sarili mo, no? Pwede rin. Tapos ayan na, may call to action na agad. Pwede mo rin i-edit to. Katulad, ayun, enter your best email address below, get your free ebook. Okay? Kasi may makita siyang i-ano doon, di ba? Na lalagyan niya ng email niya. So, gagawin niya, okay? I mean, ikaw muna pala, no? Ginagawa mo pala ito muna, no? So, gawin mo muna, i-click mo muna tong field, okay? Tapos, punta ka muna dito, tignan mo tong nasa kaliwa. Pwede mong lagyan ng name, pwede mo lagyan ng cellphone number. Ikaw bahala kung ano bang email, ano bang gusto mo information sa kanya na gusto mo makuha. Katulad kapag ano ka, 'di ba? Kapag sabihin natin offline networker ka, gusto mo talaga makuha yung mobile number niya para matawagan mo. Pwede mo na agad pindutin dito, hanapin mo. Pwede nga landline, no? 'Di ba? Ewan ko may mga gumagamit pa ng landline ngayon. Sa tingin ko meron pa, pero most ngayon cellphone na, 'di ba? So ayan. So pero dito sa page na 'to, email lang gamitin natin, no? Tapos ayan, text style, pwede mo pang ibahin, no, yung text dito, pero okay na sa akin yan. Tapos field setting, pwede mong palitan to, sabihin natin, enter your best email address. So call to action din siya, no, kasi ang mga tao, alam mo yan, nalilito sila kapag nasa website sila. Kailangan ilang beses mo dapat, no, kailangan ilang beses mo sa kanila sasabihin kung anong gagawin nila. Katulad yan, enter your best email address, no? So yan, nagkakaroon sila ng idea, dapat pala best email address ang ilalagay ko. Okay? Tapos ito pa, no, isa sa pinaka-importante, kapag wala ka pang autoresponder, okay lang. Pwede mo nang gamitin agad to para makakuha ka ng mga email information. Ngayon, saan mapupunta yung mga email na yun? Mamaya, papakita ko sa inyo kung saan siya mapupunta. Kasi ito yung malupit dito sa Rocket Pages, kahit wala kang autoresponder, pwede mo na agad siyang gamitin. Okay? Yun yung isa sa pinaka-best na kung bakit din ako napalipat dito, no, sa Rocket Pages. Kasi kahit para sa mga newbies, no, talagang ginaganahan ako i-promote to or ipakita to sa mga newbies kasi hindi na nila kailangan muna mag-invest para sa autoresponder. Pero syempre, I still recommend na mag-invest kayo for autoresponder kasi importante talaga yun, no? Importante na meron kang sarili mong parang autoresponder. Pero kapag baguhan ka talaga, pwede mo na agad gamitin. Pero kapag meron kang autoresponder, ito yung kailangan mong gawin. Diba dito sa field? Okay? Punta ka dito sa integrations, i-click mo yung integrations, mapumunta ka dito sa integration options. Ngayon, pag click mo yan, dalawa pa lang ang pwede dito sa Rocket Pages. Pero I believe, no, kasi yun na nga, baby pa lang to, no? Baby pa lang tong Rocket Pages. I believe, bandang huli, magkakaroon na ng marami. Katulad ng MailChimp, siguro magkakaroon ng mga ganyan, no? Pero sa up to now, since nagsisimula pa lang siya, Aweber pa lang at saka GetResponse. Yung dalawa sa pinaka-popular, okay, na autoresponder. So, ang gagawin mo lang, piliin mo lang dito kung anong ginagamit mo, tapos click GetResponse. Ako kasi GetResponse ginagamit ko. Tapos merong hihingin sa'yo si GetResponse dito na API key. Ngayon, ano yan? Okay, ano yung API key na yan? So, dito, nag-guide ko na rin kayo, no, kung paano nyo makukuha yan. So, kapag may autoresponder kayo, may GetResponse kayo, punta kayo dito sa email, sa GetResponse account, yung mag-login kayo dyan. Mapupunta kayo dito sa page na to. Ang easiest na pwede mong gawin ay i-click tong nasa kaliwa, no, support, tapos tanungin mo lang sa kanya, where to get my API key. Okay? Where to get my API key. Ayan. Tapos, i-guide ka nila. Okay? Ngayon, kapag nandito ka na, pero sige, mano-mano natin siya, no?
sabihin natin talaga no na ano ka na ayaw mong kontakin tong support, ang kailangan mo munang gawin, no, first step, ang kailangan mong gawin dito sa your current campaign, sa nakikita mo, ay, mamaya pala muna yan, sa API key pala muna, no? So, yan. Dito sa my account, tignan mo dito, yung integrations, no? I-click mo yung integrations. Yan, sa integrations. So, may kita mo dito API and authority ata to, OAuth, no? I-click mo yan. Okay, medyo naglo-load sa akin. Ayan. So, may kita mo na dito yung API key mo. My GetResponse API key. Ayan. Ang gagawin mo dyan, i-click mo yan. I mean, i-copy mo pala yan. I-click mo yung copy. Masasulat dito copied. Ewan ko nakikita nyo. Pero may masasabing si GetResponse sa copied. Tapos, ang gagawin mo, balik ka ulit dito kay Rocket Pages. Doon mo na ilagay itong API key mo, no? So, i-paste mo na dito. Katulad blanco, no? I-paste mo dyan. Yan. May lalabas sa dito yung campaigns, no? Tapos i-click mo yung campaign na meron ka, yung ginawa mong campaign sa GetResponse, no? Ngayon, na kasi may iba rin dito nalilito. Siguro di mo yung sabihin natin kapag nag-opt-in sila parang hindi nakakatanggap ng email yung mga prospect nila, baka kasi naka-double opt-in ka. Okay? Ngayon, paano mo tatanggalin yung double opt-in na yun, no? Ibig sabihin ng double opt-in, kailangan pa nila i-confirm yung email nila. Okay, para dire-diretso na, pwede mong tanggalin yon. Katulad dito sa GetResponse. Diba? Balik ka ulit sa dashboard mo. Paano mo siya tatanggalin, no? Okay. Ngayon, yung campaign na ginamit mo dito sa GetResponse, piliin mo dito your current campaign. Sabihin natin, itong Alpha Attract na campaign ko, yan yung gagamitin mo sa Rocket Pages. Pindutin mo tong nasa kanan yung gear. Ang maliit siya, no? Pero I hope nakikita nyo. Pindutin nyo yung gear. Kailangan nakaselect ka kung ano yung campaign. Okay? Tapos dito, makita mo, punta ka sa permissions. Ayan, dapat walang check tong tatlong to. Okay? Kapag walang check, yung tatlong yan, ibig sabihin yan single opt-in siya. Ibig sabihin, kapag natanggap niya kapag nagpadala siya ng email information, makukuha niya agad yung message mo, makukuha niya agad yung email mo. Hindi na niya kailangan i-check yung email niya. Okay? Kailangan walang check tong tatlong to. Okay? Para single lang siya. Okay? Paano hanapin yung campaign mo? Gaya lang, no? Ayan. Hanapin mo lang dyan. Okay? So, yun. Anyway, ganun lang siya kadali, no? So, sabihin natin, balik ka na ng Rocket Pages. Okay na. Natanggal mo na yung check. Sabihin natin, hanapin ko na, no? Alpha Attract. Saan na yun? Ayan, nandito, Alpha Attract. Ayan, okay na. So, nakalagay na dyan. Tapos, siguraduhin mo na ipindutin mo yung Save Squeeze Box. Okay? Ayan, nakasave na yung squeeze box mo. Okay, so yan, naka-integrate na siya sa GetResponse ko. Tapos, sa campaign na Alpha Attract. Okay, okay na yung form ko. Ngayon, konting edit na lang dito. Pwede mong ibahin to. Sabihin natin, send me the free ebook. Okay? Call to action na naman, tignan nyo na maigi, no, yung kung paano ako gumagawa. Call to action na parang ganito, na inuutusan ka niya. Okay, kailangan ganun yung maramdaman no, na parang inuutusan ka niya. Okay, parang para masabi niya na, para alam mo yung psychologically, na parang may ginagawa ka para sa kanya, no? Parang utang na loob approach kung nakaka-attend ka dun sa mga coaching ni Coach JP, no? So, ayan. So, dito, madalas ginagawa ko rin dito, para tumaas, no? Tumaas yung percentage na valid yung email na bibigay niya sa'yo. Ito ginagawa ko. The free ebook will be sent. Ewan ko, nakikita nyo, no? Medyo maliit na siguro. Will be sent to the email information provided above. Yan. So dito, bago niya tignan yan, makikita niya muna to, no? So makikita niya lang, makukuha ko pa rin yung ebook na yun sa email information na ilagay ko dito. So, hindi ko masasabi na 100% no, na ibibigay nila yung valid email nila, pero at least makakatulong. Okay, makakatulong para maibigay nila yung valid, yung best email nila. So yan, after nyan, save squeeze box na lang ulit. Okay? Tapos save, pwedeng isave mo na yung page mo para kapag biglang sabihin natin, nag-shutdown yung computer mo, no? Biglang nag-shutdown yung computer mo, hindi siya mawawala. At least, nandun siya, no?
So, pwede, since nakasave na siya, by the way, ito, pwede mo rin palitan, no? Kung nabala, sabihin natin picture ng ebook na gusto mo, no? Pwede mo ilagay dyan. Pero sige, since tapos na tayo dyan, pwede mo muna exit to. Yan. Tapos, after nyan, ano yung next mong gagawin? Gagawa naman tayo ng thank you page. Ano naman tong thank you page? Doon mo ipapadala. Yung after niya mag-sign in dito, doon mo ipapadala yung ebook mo doon sa page na yon. Okay? So, bago muna doon, no? Kailangan kasi, di ba, mada-download nila yung ebook. Di ba? Ito yung madalas na mga problem, no? Problem ng mga entrepreneurs. Paano kung gagawin yun? Paano ko ipapadala yung ebook ko? Di ba? Yung gano'n. Meron akong ginagamit, which is dropbox.com. Okay? So, ito, no? Pakita ko dito. Ito yung pinupuntahan ko. Dropbox.com. May iba, katulad sila, alam ko sila Coach Mau, gamit nila Google Drive, no? Sila Coach Edward Benata, Google Drive ginagamit nila. Pero ako kasi ginagamit, alam ko ginamit din nila ata yung Dropbox. Pero ito kasi ginagamit ko, no? Dropbox.com. Okay, kung nakikita nyo. Okay? Kapag napunta kayo dyan, ano ba tong Dropbox.com? Ano to? Isa siyang parang website na pwede kang mag-upload. Okay? Parang siyang sabihin natin, parang siyang hard drive mo. Okay? Parang online hard drive siya kung saan ilalagay niya doon yung item mo, tapos bibigyan kanya ng link para i-download ng mga prospect mo. Ibig sabihin, kapag kinlik ng prospect mo yung link na yon, makukuha niya yung ebook mo. Ganun yun. No? So, paano ba yan? Kapag pumunta ka ng dropbox.com, magre-register ka lang sa kanila, no? Ito yung dropbox.com. Pag first time mo pumunta dyan, kailangan mo lang mag-register ng account. Libre lang naman. Okay? Libre lang naman ng pag-register sa kanila. Walang bayad to. Tapos, hahanapin, kapag napunta ka sa ganitong page, hahanapin mo yung upload. Okay? Katulad dito. Ayan, medyo maliit. Pero hanapin mo lang yung upload. Pag kinlik mo yung upload na yan, yan. Select more than, meron naman instructions dito, no? Choose files. So yan, hanapin mo ng ebook mo kung saan mo i-upload, no? Yung ebook mo. I mean, hanapin mo na kung ano ba yung saan yung ebook mo, no? Hanapin mo na yung ebook mo sa computer mo. Tapos, kapag na-upload na, okay, exit ko lang, ha? Pero ganun lang yun, no? Sundan mo lang yung instructions dyan. Kapag na-upload mo na, mapupunta siya sa parang ganitong listahan. Okay? Tapos, after nyon, hanapin mo lang dito. Kasi ako, lagi ko siyang ginagamit, no? Kapag nagpapadala ako ng ebook, dito ko dinadala yung mga ebook ko. So, sabihin natin, mapupunta siya sa ganito. Tapos, sabihin natin na ano, saan ba yung kanina? Sige, anyway, ganito na lang, no? Sabihin natin tong ebook na to, no? After nyan, hanapin mo siya, tapos click mo lang tong share. Okay? Pag click mo yung share, bibigyan ka niya ng mga choices. Kung gusto mo ba, ipapadala mo ba sa email ng prospect mo o bibigyan ka ng Dropbox ng link, no? Ngayon, dito mo makukuha yung link. Okay? Copy link. Ayan, nagkaroon ka ng link. Pero mamaya natin siya gagamitin. Ngayon, kailangan natin ng website kung saan mo dadalhin tong link na to, no? Saan nila mapupuntahan tong link na to. So, balik ulit tayo sa Rocket Pages. Dito tayo. Okay? Ngayon, kailangan mo ng thank you page. Ano ba tong thank you page? Pag nag-opt-in sila, doon sa website sila mapupunta. Okay? Yan. Ito nakakatuwa dito sa Rocket Pages kasi hindi mo na kailangan umalis. No? Hindi mo na kailangan umalis para kumuha ulit ng, ng bagong website. Kasi meron ditong parang, alam mo parang sa Google Chrome, add another window, no? Add tab, parang gano'n, no? So, kapag ginamit mo tong plus sign na to, thank you page na siya. So, pag kinlik mo yan, pagagawan ka niya ng website, no? So, hindi mo na kailangan umalis. So, yan, create new, punta ka sa new, tapos maghanap ka lang dito kung anong gusto mong klaseng website kapag napadala na niya. I mean, kapag nakuha na, no? Parang gano'n. Kanina may nakita ako ditong okay na website. Parang sobrang simple niya lang. Katulad ito. Ito, yung may picture ni Coach Edward, okay? Sensya mo, hiram muna ng picture mo, pre. Ayan. Use template. Ayan. So, yan, you're all set, no? Parang ito na yung mo, para sabihin natin, ito na yung thank you page mo, no? Ibig sabihin, pag nag-submit siya ng email information dito, mapupunta siya sa ganitong page, no? Yung nilagay mo dun sa plus. Ngayon, sabihin natin, na pwede mo lagay dito yung picture mo para makita ka niya.
Pwedeng ganon. Okay? Or sabihin natin, pwede mo na ulit ilagay siguro dito yung picture ng ebook mo. Use image. Ayan. Ayos, diba? Ganda. So, ayan. You're all set. Pwedeng sabihin mo dito na, here is your ebook. Ganyan, no? Tapos pwede mong liitan, kung bahala dito. Pag dinouble click mo yan, pwede to, ibahin mo lang dito. Okay, sabihin natin, siguro 28. Pwede na. Ayan, 28. Tapos pwede mo rin palitan ng kulay kung gusto mo. Dito. Pwede sabihin natin orange or yellow ba yan? Ano ba yan? Ayan, pwedeng ganyan, pwedeng red or green. Kung bahala kung ano gusto mo. Para kakulay ng ebook mo. Ikaw na bahala, no? So, ayan, nakasulat dito, your email has been verified and everything will be sent to your inbox, di ba? Pwede na ganyan. In a couple of minutes, you may check the email that you registered for your information. Ayan. Yan, pwedeng ganyan. No? Pwede na yan. Actually, pwede mo nang gamitin nga ito kasi nakasulat na dito kung ano yung sasabihin mo. No? Ikaw na bahala kung ano gusto mo pang sabihin sa prospect mo. Pwedeng sabihin, here is your ebook. Tapos pwede mong sabihin dito na na you will learn in this ebook ganyan, no? How to make money using Fiverr, how to earn 4,000 a month, no? Using these simple things, no? Ikaw na bahala, no? Kasi na, 'di ba, naalala mo na yung link, 'di ba? Yung link na kinuha natin dito sa Dropbox. Okay? So, may nakita ka dito, download now. 'Di ba? So dito, pwedeng hindi mo na palitan 'yan, pwedeng yan yung button natin. Yun yung nakakatuwa nga dito sa Rocket Pages kasi nakagawa na siya. I-click mo lang to. Tapos, diba, hindi tayo gagawa ng squeeze box kasi ito na yung thank you page natin. URL. Tapos, website URL, i-click mo to. Ibig sabihin ng URL, yung website, no? Yung link. Okay? Click mo tong website URL. Tapos, dito mo na i-copy-paste yung link na binigay sa ni Dropbox. So, balik tayo kay Dropbox. Diba, binigyan kanya ng link. Kasi kapag pinunta mo tong link na to, pag pinuntahan mo to, ito yung makikita ng prospect mo. Punta muna tayo dito. Okay? Ayan, ito yung mapupuntahan ng prospect mo. Okay, makikita niya yung makikita niya yung ebook mo talaga. Yung binilagay mo sa Dropbox. Ayan, pa-load na. Yan, makikita niya dito, no? So, ayan, sabihin natin, yung ginawa mong ebook. Okay? Tapos, ito nga yan, pwede niya i-download dito. Okay? So kapag kinlik niya yan, ida-download ng Google Chrome niya or da-download ng Mozilla niya, papunta na sa website niya. Okay? So pag kinlik niya yung download na yan, makukuha niya yon. Okay? So kailangan itong link na to, yung ilalagay natin dun sa button. So katulad dito nga, copy mo lang to, tapos yun ilalagay mo dito. Pwedeng open in new tab. Okay? Para hindi nakakalito. Okay? So, yan. Actually, pwede rin ata yung download no? Pwede rin ata to, yung download. Siguro pag kinlik niya yan, makukuha niya agad yung ebook. Feeling ko, parang gano'n. Pero kasi alam ko tong Dropbox, mamaya try na lang natin. Pero pwede rin to, no? Yung website URL. Okay? Yan kasing ginagawa ko, no? May tuturo ko lang sa inyo mismo yung ginagawa ko. So, bear with me na lang, no? Pero kapag ikaw, meron ka ng access itong Rocket Pages, pwede mo naman eksperimentuhan Okay? So ito, pwede mo rin palitan yung color, no? Yung color ng button. Alam ko to ata color, no? Yan, pwede mo palitan. Yan, kung nag-iiba siya, diba? Pwedeng red, para iba naman. Pwedeng orange, pwedeng yellow. Parang gano'n, no? Ikaw na bahala kung paano mo i-customize yan. So, ayan, meron na tayong thank you page, no? So, ang next mong gagawin, of course, save. Okay na, di ba? Okay na. Okay na yung thank you page mo. Okay na to. Kung wala. Para sa akin, no? Magandang website na to. Magandang capture page na to. Magandang pintuan na to. So, save. Tapos, publish. Pag pinublish mo, ayan. Okay? Publish. Yan. So, pwede mo na i-view yung page mo. Pag view mo yung page mo, makikita mo na yung ginawa mo, syempre. Ayan. Diba? Tapos, i-try natin, i-test natin, no? Yan. Imagine mo, ako yung prospect mo, no? Nakita ko yung website mo. Pag-click ko, wow, gusto ko to. Okay, may makukuha mo libre. Tapos, meron pa siyang promise kung ano ba tong libre na to.
Tapos gusto ko nga makuha to. Anong kailangan kong gawin? Click here to get the free ebook. Okay, malinaw sa akin. Anong kailangan kong gawin? Yan. Tapos sabihin natin, mag-submit ako ng email, no? Sabihin natin, joke. joke at gmail.com. Sabihin natin, ganun lang, no? So, send me the free ebook. Click ko to. Ayan. So, napunta ako dun sa ginawa ko, di ba? So, ayan. Okay, Fiverr, sabi sa akin, here is your free ebook. Here is your ebook pala. Your email has been verified. The email sent you contains yan. So, sinasabi sa akin, i-check ko yung email ko. Tapos, ayan, pwede ko raw i-download to. Ayan. So, click download now. So, napunta ako dito sa page na to. Ayan. So, madadownload ko yung ebook na pinramis mo sa akin, di ba? So, ayan, titignan ko, paano ko ba maano to? Ayan, may nakita akong download. So, ayan, nakita ko. Okay? Pero syempre, kasi iba yung ebook, no? Dapat siguraduhin mo kung ano yung pinibigay mo, yung ibibigay mo. Kasi since nagmamadali din tayo, yung kung masyadong patagalin tong training na to. So, basically, ganun lang, no? Para makapag-produce ka ng maraming prospect. Okay? Ayun. Tapos, download. Pag i-click yung download, ayan, nadadownload ko na yung PDF ko. Okay? Ganun na kasimple, no, para magawa. Ulit, pwede ka pumunta dito sa Dropbox para ma-i-upload mo yung e-book mo. Okay? Ayan. Okay. So basically, ganun ang kadali. Gumawa sa Rocket Pages. At alam ko, meron pa mga ibang mga features dito. Katulad, dito, no, ang pwede mong gawin, kapag talagang nalilito ka, I mean, sige, bago muna doon, okay? Bago muna doon, pwede mo rin i-customize, no? Kapag gusto mo na, ano itsura niya kapag mobile user. So, pwede mong ibahin, pwede mong palitan to. Katulad niyan, pwede mong kasi sabihin natin, ang laki masyado, no? Hindi maganda tignan. Pwede mong i-edit to. Ayan, pwede mo rin gamitin to. So, totoo lang yan, no? Liit. Okay? Pero, sabihin natin, 20. Sabihin natin, 26. Pwede din. Parang wala kang binago, no? Pero parang gano'n na rin siya. Kasi ito yung nakakatuwa dito. I mean, sige, baguhin natin para makita yung changes. Sabihin natin 18. Gusto ko mas maliit. Sabihin natin ganyan. Saan na yun? Ayan. Sabihin natin ganyan. Tapos kapag binalik mo siya, magiging malaki siya. Pero kapag nilagay mo dito ulit sa mobile, ibig sabihin, ang itsura niya sa mobile iba. Okay? Pwede mo i-edit kung ano itsura niya sa mobile, pwede mo rin i-edit ang itsura niya sa computer. So, ang kailangan mo lang gawin, after nyan, i-save mo na lang, tapos publish ulit. No? Yan. Okay. So, yan. Ganun siya, no, kapag ganyan. Okay. So, yan. Ano pa ba yung pwede kong ipakita sa inyo dito no, sa Rocket Pages? Ito, katulad sa settings, pwede kayo maglagay ng mga pixels. Yan, sa lang dyan, kapag nag-Facebook marketing ka, Facebook ads ka, or nag-advertise ka, or nagta-tracking ka, no? Conversion tracking, ilagay mo lang dyan. Ayan, no? Copy-paste mo na yung tracking code dyan. Okay? Tapos, kapag talagang nalilito ka, hindi mo talagang naligaw ka, pwede mong gamitin tong question mark. Alam ko hindi nyo ata nakikita dahil nakaharang yung mga profile namin, mga coaches. Pero, sa lower right, okay, sa lower right ng computer nyo, kapag nasa Rocket Pages kayo, may makita kayong blue button dito na question mark. Ayan, mag-guide kayo. I mean, i-guide pala kayo, no? Kung paano siya. Okay? Katulad yan, mamaya, sige, sabihin natin, tapos na tayo dito, no? Balik ka na. So, mapupunta yung page mo dito. Okay? Tapos, sabihin natin talagang nalilito ka, yan, pwede mong ganyan. Tapos, kapag kinlik mo to, a quick tour, or sabihin natin how to publish my page, or sabihin natin, where can I see my leads, no? I-guide niya kung saan mo makikita yung mga nag-opt-in sa'yo. Yan, you can view all your email leads by going to my leads. I-click mo lang to. Ayan, makikita mo yung mga nag-opt-in sa'yo. Okay? Can be viewed, gina-guide ka niya, no? Tapos, pwede mo raw ibahin, filter. Tinuturo niya talaga sa'yo mismo. Tapos pwede mo i-download para sa email autoresponder mo. Ayan, pwede mo i-edit. Talagang tinuturo niya sa yung gagawin mo. Okay? Ayan. So basically, isa pang feature dito no, sa Rocket Pages, kaya napalipat talaga ako dito kahit gumagamit ako ng Optimize Press. Kasi
ang lupit ng ano niya, sa totoo lang natuwa ako sa tracking niya, no? Sa analytics niya at saka sa tracking niya. Kung makikita niyo na maigi dito sa analytics, ayan. Kanina ako yung visitor, tapos merong isang lead na pumasok. So dito, talagang matatrack mo, no? Makikita mo sino yung mga pumapasok, ilan yung mga pumapasok, kaya nakikita mo kapag effective, no? Kapag effective talaga yung capture page na ginagawa mo. Okay? Sana nakikita kung paano ko napoproduce to, no? Paano ko nakikita paano ko napoproduce itong mga prospect na to sa autoresponder ko. Kasi nakikita ko agad kung effective ba yung lead capture page ko. Kaya ibig sabihin, kapag nag-i-invest ako ng traffic, nag-i-invest ako ng Facebook ads, talagang alam mo, sulit na sulit talaga yung ini-invest ko. Okay? Kasi effective siya. Katulad nito, isang page ko, okay? Kaya medyo naglo-load pa. Katulad, itong page ko, pinaglaban ko to. Ito yung view niya. Saka to. Kasi gamit ko dalawang Mag-custom domain ako kaya nagkakaganyan. Ano? Gusto mo bang Oops. Yan. So, diba, nag-offer ako nung sponsor more downloads ka ni Coach Edward, diba? So, ang ginawa ko, hindi ako naging kontento sa isang page lang. Okay? Dahil sa sobrang powerful nga, diba, ng analytics na to, napaglaban kong dalawang to. Okay? Dito, in-explain ko yung mga benefits na makukuha niya. Samantala dito, video lang, tapos button lang. Okay? So, ang ginawa ko, tinrack ko dito, no? Chinek ko dito yung analytics niya. Sana ba yun? Ayan, dito. Itong dalawa, di ba? So, tinrack ko dito. Una, tinignan ko muna tong button lang. Walang benefits na nakasulat. Meron akong 47%. Okay? Na nakuha. May kita mo agad yung computation hindi mo na kailangan mag-calculator no? Kino-compute na agad ng Rocket Pages. No, kung ilan yung nag-opt-in, gaano siya ka-effective, kaya may kita mo, alam mo yung masusulit mo talaga yung FB ads mo. Okay? So dahil dito, 47%, okay, taas na yan. Sa totoo lang, mataas na yan, no? 50% conversion, grabe. So ayan. Tapos dito, chinek ko rin to, yung isa pa, yung may benefits, no? So last 30 days. Medyo matagal ko na kasi ginagamit to. So kapag ganyan, sabihin natin, kaya ko ba ginamit to? Kasi tinigil ko to no? Tinigil ko tong page na to dahil hindi siya ganun ka-effective. Okay? Ano ba? Or baka last month. Ako ba na-track to? Okay? Alam ko dito masyado effective no? Sige, ganito. Meron akong isa dito rin pinaglaban Sana ba yun? Siguro baka matagal ko na kasi hindi ginagamit. Kaya ganun lang. Ito, sabihin natin ito, no? Same din siya. Okay? Kaya makikita nyo. Iba siya, di ba? Katulad, itong page ko na ito. Sige, wag na yan. Itong page na to, no? 47% siya, di ba? Tapos itong page na to, parang story siya. More on story yung in-explain ko dito. Okay, tapos button din. Pero story siya, hindi siya yung promise talaga, no? More on story format siya. Pero video din. So, check natin kung ilan yung percent niya. Makikita nyo, diba, ang pangit ng conversion niya? 14% lang. So, imagine mo buong traffic ko, no? Buong Facebook traffic ko, dito ko pinadala, di naubos yung pera ko. Tapos, ang pangit ng conversion, no? Hindi, siguro na 5 leads lang ako per day or 10 leads, hindi ako nakaka 100 leads per day or yan, 55 plus 15 plus 4, hindi nagiging ganyan, no? Kaya nakita nyo gano'ng ka-powerful tong Rocket Pages, no? Para sa andal dun sa tracking na yon. So, syempre, ang gagawin ko, hindi ko nagagamitin tong page na to. Ang gagamitin ko itong page na to, which is 50%. Grabe ang taas yun. Sa totoo lang, no? Which is 50%. And hindi ko magets kung bakit mas effective to. Siguro, ayaw nila, yung mga tao siguro, wag mo na akong kwentuhan. Ayoko ng kwento. Pakita mo na sa akin, ano may tutulong yan sa akin.
Eh dito, pinakita ko na agad ano may tutulong yun sa kanya. Kaya mas naging effective to. Okay? So nangyari, buong traffic ko, dito ko na pinadala. So yun. Ganun ko siya ginagamit, no? Itong power ng Rocket Pages, no? Para sa akin. At yun yung isang, sa tatlo formula na pinakita ko sa inyo, ganun ko siya ino-optimize, no? Ganun ko sinusulit yung gastos ko sa Facebook. Okay? Malaki, ibig sabihin, kaya ako nagagawa ng nagiging malaki yung ROI. Okay? Yung ROI dito sa business ko. Kasi hindi ako nakukontento sa isang page lang. Okay? At kapag sa iba ka kasi sa iba ka nag-avail nitong sa iba ka nag-avail, hindi Rocket Pages ang i-avail mo. Kailangan pa bumili ng tracking, kailangan pa bumili ng katulad ng hyper tracker, kailangan pa bumili ng ng sabihin natin nung click meter, kailangan pa bumili ng traffic magic ba yan? May mga click magic pa, no? Yung mga ganun. Bibili ka pa ng tracking, bibili ka pa ng website creator, bibili ka pa ng web hosting para sa website mo. May iba katulad ng lead pages, no, talagang monthly sila, wala pang tracking yun, no? Kailangan pa bumili ng iba pang tracking. Pero dito sa Rocket Pages, talagang alam mo yun, naka all-in-one na siya. Okay? Naka-package na siya. Ngayon na nga, isa na lang kailangan bayaran, tapos all-in-one na siya at sobrang simple niya lang gawin. Okay? So, ano pa ba? Ano pa bang pwede kong... Ayan. By the way, doon sa kanina, no, sinabi ko na hindi mo na kailangan ng autoresponder. Kasi yun na nga na kapag wala kang nilagay ng autoresponder, magagamit mo na agad tong page na to at yung mga email information na makukuha mo, mapupunta sila dito sa My Leads. No? Ayan, yun, timo nakikita niyo si Joke. Si joke@gmail.com napunta siya dito. Diba? So makikita mo yung mga email information ng mga tao. Siyempre, hindi ko na i-explore masyado kasi privacy din nila yan. No? So, ayan. Dito mapupunta. Kapag wala kang autoresponder, doon sila mapupunta sa My Leads. No? So, kahit wala kang get response, makukuha mo yung email information na yon, pero yun lang nga, hindi mo mapapadala ng automatic email. Ang pwede mong gawin, either kontakin mo sila sa cellphone number nila kasi mapupunta rin dito yung cellphone number nila kapag offline networker ka, no? Kapag real estate agent ka, kapag ahente ka, sales, insurance agent ka, no? Or kahit ano man, paano mo nagagamit, paano mo nakita to para sa business mo, para mas mapadali para sa'yo. Okay? Na makokontak sila. Yan. So ano pa ba ang pwede ko i-share sa inyo? So basically, ganun ang kadali, no? Ganun ang kadali talaga gumawa ng page dito. At kung video naman, sabihin, sige, last na, no? Kung video naman ang gagawin mo, sabihin natin dito, paano ka maglalagay ng video dyan? Sabihin natin ito, gagamitin mo tong page na to, video testing, video test, no? Create page dito. Nakita mo, gusto mo lagyan ng video. Kaya mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Tapos ito, may video, diba? I-click mo lang yan, yung video na yan, mapupunta ka sa ganito URL. Ilagay mo lang dyan yung YouTube URL ng ng video mo. Katulad, pupunta ka ng YouTube. Tapos, pag pumunta ka sa YouTube, sabihin natin to sa NBA. Gusto mo yung video ng NBA, no? Ilagay mo dyan. Ewan ko bakit may ilalagay yun. Sayang sa pera. Pero sige, ilagay mo pa rin. Dahil gusto mo. Okay? So, ang gagawin mo dyan, pag napunta ka sa YouTube na yan, okay, kukunin mo to, yung URL na to, tapos, yung website na to, no? Yung website name na yan, tapos, yun yung ilalagay mo dito. Tapos, ito yung nakakatuwa dito. Kasi pwede mo na agad i-autoplay, pwede mong i-hide control, pwede mo na agad ayusin dito. Tapos save na agad, no? Hindi ko nisi-save to kasi baka medyo maging matagal masyado, no? So basically, ganun lang siya. Kung paano kung ginawa yung kanina, same procedure lang din. Okay? So, yan. By the way, nag-auto-save din siya, no? Ata. Every minute o every 5 minutes ata nag-auto-save siya. Kaya kung biglang sabihin natin yung computer mo, biglang naglalag, no? Biglang nagsha-shutdown mag-isa, okay lang yan, nag-auto-save siya. Kaya hindi masasayang yung gawa mo. Okay? So basically, that's it, no? Ganun ko ginagawa yung mga capture page ko gamit tong Rocket Pages. At hindi lang sa Rocket Pages mo pwede mo i-apply itong mga natutunan mo. Pwede mo rin siya gamitin kapag gumagamit ka ng lead pages, kapag gumagamit ka ng Optimize Press, kapag gumagamit ka ng Instapage, no? Pero syempre,
ang may recommend talaga sa yung ginagamit ko, which is yung Rocket Pages, no? So yun. So yun na naman, parang Edward, baka may gusto kang idagdag na feature man or baka may nalimutan ako or something tungkol dito. Yan. Nakamute ka ata, pre. Right, so yun. Thank you so much, Coach Raymond, for giving us a very detailed tutorial kung paano mag-create ng landing page, squeeze page, and lead capture page, no? Thank you page with thank you page pa using Rocket Pages. Okay, so ngayon may mga couple of questions tayong natanggap mula sa ating mga members. So simulan na natin siyang sagutin. Sasagutin natin isa-isa. And by the way, kung meron kayong question na regarding doon sa tinuro sa atin ni Coach Raymond, no, feel free na maglagay dyan ng questions sa chat box. No, huwag ka mahiya kung may question ka, no, lalo na kung newbie ka or bago ka pa lang sa ganitong mga pag-create ng site, pag-create ng pages, wag kang mahihiyang magtanong. Okay, ito. By the way, dun pala sa no, sa mga nagtatanong, hindi pa ako nakakatanggap ng login details. No? Hindi pa ako nakakatanggap ng login details. Mamaya pag-usapan natin yan. So make sure na mag-stay kayo hanggang sa huli. No? Pag-usapan natin kung ano yung pwede nyong gawin. Okay. Ngayon, ito mga question. Paano ito question Bro Raymond. Pagkatapos niya ma-download ng ebook, paano siya pupunta sa affiliate link mo? Yan, sa Ignition or sa any affiliate link. Okay. So, thank you sa question mo, Jid, no? So, ang gagawin mo lang naman, di ba, kaysa yung ebook, ay pagkatapos niya ma-download, paano siya mapupunta, no? Ang pwede mo kasing gawin, sige, analyze ko muna na bang klaseng strategy yung parang gusto mo. Parang sabihin natin na magbibigay ka sa kanya ng ebook, tapos mariredirect siya sa squeeze page mo sa Unity or sa Ignition, no? Pwedeng ganon, pwede sabihin natin sa thank you page, di ba yung katulad yung pinakita ko sa inyo dito. Ano ba yan? Wait lang, ha? Katulad dito, share ko yung screen ko. Kasi pwedeng ganitong strategy mo eh. Iba yung thank you page mo. Ang pwede mong gawin, pwedeng may download ka na dito ng ebook mo. Tapos katulad, lagay mo dito, by clicking this button, pwede sabihin natin, lagay mo dito, you can check out, no? Pwede mo rin i-check yung business na ginagawa ko by clicking the button below. So kapag kinlik yan, okay, pwede ba yan, lalagyan ba ng URL? Parang ganun. Or pwedeng sabihin natin dito, paano ba nating anin to, no? Kasi pwede mong gawin na dito sa download, pwede mo kasing lagyan yan ng parang papunta na sa ano mo eh, no? Sa affiliate link mo. Or pwedeng ganito pala strategy mo, no? Kapag dinownload nila yan, okay, pwede mong ilagay sa email na ipapadala mo sa kanya, nandun yung affiliate link. Okay? Pwedeng ganon. Or pwede, ganito, pwede na sa loob ng ebook na ginawa mo, nandun yung affiliate link papunta doon sa sa affiliate link po sa Unity. Diba gumawa ka ng ebook, sa loob ng ebook mo, pwede mo lagyan ng link 'yon. Okay? Katulad after niya mabasa yung libro mo, 'di ba, How to Make Money, tapos yung ino-offer mo rin How to Make Money, 'di ba? Pwede mong lagyan doon sa link sa baba. Kung gusto mo pa matutunan paano kumita online, i-click mo tong link na 'to. Papunta na 'yon sa Ignition or sa Unity Network na affiliate link mo. Okay? So, pwede na siyang parang viral marketing. Okay? Parang ganun na rin. Actually, may isang top earner din na gumawa nito na grabe, very effective niya nagawa. Okay? Na naging viral yung ebook niya. Tapos since naging viral yung ebook niya, ang dami niya naging commission. Okay? Ang dami nag-click ng link niya. So, pwedeng ganun yung gawin mo, no, Jid? After mo gumawa ng ebook, ilagay mo doon yung link mo. Okay? Para kapag nakuha niya yung ebook mo, after niya yung basahin, tapos pwede pa niya ipasa yon sa mga kaibigan niya. Pwedeng ganung strategy yung gawin mo. Okay? So, nasagot ko ba yung question niya?
Hopefully, okay yung strategy na yun. Ayan. Next question. Ito. Coach, sa akin yata to. Sige, pwede naman rin sagutin to. Parang Raymond. First time vlogger ako, sabi ni Genevieve. Parang nahirapan ako. Paano ba nalalaman na okay na yung vlog? Pag nakapublish na ba siya sa community, okay na ba yun? Anong masasabi mo dyan, pare? Okay, so good question yan, Genevieve, no? Kasi ang dami talaga nagtatanong niya, no? Yung laging favorite na tanong ng mga vloggers, no? Okay na ba yung vlog ko? Yung favorite na tanong, dapat nasa FAQ na rin yan, no? Pero yun na nga eh. Masasabi mo lang kasing okay ang vlog mo kapag nakakuha ka ng feedback mula sa audience mo. Okay? Pero kapag sinabi mo kasing, kapag ang ibig mo sabihin na okay na yung vlog mo, kapag active na siya, kapag kinlik mo na yung publish, okay na yung vlog mo, no? Kung yun yung ibig mong sabihin, no? Pero kapag sabihin natin, pinapacheck mo kung okay na ba, sa tingin mong effective na yung vlog mo, ito lang yung pagkakaintindi ko, no? Malalaman mo lang na okay yung vlog mo kapag nakatanggap ka ng feedback. Ano tong feedback na to? Kapag walang nagko-comment, walang pumapansin, walang nagla-like, okay, walang visitors yung vlog mo, baka may kailangan kang baguhin sa vlog mo. Okay? Baka gano'n na hindi masyado enticing, medyo boring pa siguro yung vlog mo, yun yung kailangan mo i-improve. Pero kapag may nakita ka, bigla kami mga nare-receive, ang ganda ng vlog mo, ang ganda nung nakuha ko, may mga nagko-comment, thank you for the nice post, thank you sa post, thank you sa ganyan. Ibig sabihin yun, effective yung vlog mo. Doon mo lang malalaman kapag nakatanggap ka ng feedback or kapag na-analyze mo kung anong feedback niya. Katulad, 1 week mo nang ginagawa yung vlog mo, wala ka pa rin nakukuha kahit anong attention, walang pumapansin, baka nga hindi okay yung vlog mo. Okay? Kasi, pwedeng sabihin namin nila, Coach Edward, na okay yung vlog mo, pero yung pala, no, wala talagang pumapansin. Para sa amin, okay, no? Pero para sa audience mo pala, hindi. So, doon mo rin malalaman, no? Feedback talaga, para sa akin, it's the best way para malaman mo kung okay yung vlog mo, yung feedback na matatanggap mo. Okay? So, yan. Alright, thank you, Coach Raymond. And siguro, another advice na pwede nating isabay doon ay kailangan clear ka doon sa outcome na gusto mo, no? Kung bakit mo kine-create yung specific blog post na yan. So every blog post parang part yan ng campaign, di ba? So pwedeng ang goal mo, ano ba yung goal mo? Tanungin mo, ano ba yung goal mo? Bakit mo sinulat yung blog post na yan? No? Sinulat mo ba yan para mag-create ng awareness? No, kagaya ng last blog post na ginawa ko, no? Talagang pinost ko lang siya para mag-create ng buzz, ng awareness. Kaya ang ginawa kong call to action after the blog post ay sabi ko, mag-comment kayo dyan sa baba ng vlog na yan. Parang ganon. Ngayon, pwedeng ang goal mo ay mag-generate ng leads. No? Masasabi mo na okay na yon kung nami-meet mo yung intention na yon. Kung nami-meet mo yung purpose na yun, nami-meet mo yung outcome na gusto mong makuha. Kumbaga itong blog post, tsaka yung vlog natin, it's just a means to an end. No, kumbaga ano lang siya, tool lang siya para makuha mo ko yung ano yung end goal in mind mo. No, parang matawag doon? Yung sa lutuan? 'Di ba? Ano matawag doon? Kaldero? Hindi kasi ako nagluluto eh. Yung pamprito? Ang tawag doon? Ano nga ba? Kawali? Yung pamprito, di ba? Oo. Kung hindi nagluluto. Basta yung pamprito. Kawali. Yung kawali, di ba? Yung kawali, di ba tool lang yan para makaluto ng ulam. Okay, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, okay na ba yung luto ko by simply looking at the kawali? Kung titignan mo lang yung kawali, yung vlog, no? Kailangan, nami-meet mo ba yung outcome na gusto mong makuha? For example, gusto mo adobo. Adobo ba yung naluto mo gamit yung kawali na yun? O, di ba?
Parang ganon. Okay, so tool lang siya. No, tool lang siya para makuha or ano natin, makuha yung end goal natin. Okay, so Genevieve, every time na mag-create ka ng vlog, kahit first time na vlogger ka, no, ask mo muna yung sarili mo. Ano ba yung gusto kong ma-achieve by creating this vlog? Okay, doon mo siya ma-measure. No? Generate leads. Gusto kong mag-generate ng prospect. Gusto kong maraming prospect ang makuha ko gamit itong blog post na to. Okay, so pag hindi mo nakukuha yun, ibig sabihin, for example, hindi ka nakakuha ng maraming prospect, wala masyado nag-i-inquire, ibig sabihin, you need improvement pa. Kailangan pa i-improve yung, it's either yung content mo, or yung traffic, yung marketing na ginagawa mo para dun sa campaign na yun, dun sa blog post na yun. Okay? Ngayon, kapag marami na, sabi natin, gusto kong magkaroon ng maraming leads, tapos marami kang nakakuha ka na, nagsisimula ka ng makakuha ng leads, yun, dun mo masasabi, no, na okay, no? Okay yung ano mo, yung vlog na ginawa mo. Okay ba yan, Genevieve? So, we hope na nalinawan ka doon, ha? Coach, ba't ayaw mag-share? Okay, sige. Kapag yung question ay related regarding support, ang pwede nyo puntahan ay itong link na ito, ha? For example, mayroon kayong problem sa pag-save, sa pag-publish, yan yung support natin, pwede nyo puntahan yan, ha? Ito, si Work at Home Dad. Sino kaya ito si Work at Home Dad? Why sa Impact Instrument Tribe Leads, pwede ang drip? Sana pwede din sa Rocket Pages. Okay, we cannot promise kaagad sa ngayon, pero we will try our best na maglagay ng as many integration as possible dyan, no? Okay? Kapag marami nag-request, kapag maraming user natin ang gumagamit ng service na yon, no, we will do that. And hindi siya kasi ganun kasimple lang, sa totoo lang, to be honest with you, no? And it will cost you hundreds of thousands para makapag-create ng ganung klaseng integration, no, pagdating sa development time. No, kasi alam niyo naman na napakamahal ng napakamahal ng sahod ng mga programmers, lalo na yung mga ganyang klaseng programmer, kasi mga batikan na programmer ang tumitira ng mga ganyang klaseng project, no, hindi basta yung mga nagsisimula pa lang. So hindi siya madali, so paunti-unti dadagdagan natin siya ng mga integration. Okay? So ito, next question tayo, si Beverly. Saan po makakakuha ng mga ebook? Sa SWA, doon dami. Hindi, sa mga PLR ebook. Search mo, Google. PLR ebook. Yan, PLR ebook, doon madami. Pwede rin kasi ako lahat ng ebook na pinamimigay ko, gawa ko eh. Sariling ako yung sumulat, no? So, pwedeng ikaw sumulat or pwede kang mag-leverage ng ebook na gawa. Na for example, dati yung business opportunity na nasalihan ko noon, ang product nila mga ganun, mga PLR ebook. No? So, ikaw, pwede mo rin i-research PLR ebook. Basically, PLR ebook, mga ready-made na ebook na yan na pwede mong angkinin. No? Pwede mo ipamigay. Yung iba nga, pwede mong ipangalan sa'yo eh. Okay, yun yung PLR ebook. Kaso nga lang, syempre, pag PLR ebook, ako sa personal experience ko, hindi siya ganun ka-quality. No? Hindi ganun ka-quality yung, alam mo yun, yung content. Minsan yung ibang PLR parang inano na lang eh. Parang, tawag doon, article rotator. Ginamitan na lang ng article rotator. No, minsan hindi na nagme-make sense yung mga paragraph. Sobrang iniiba-iba na lang yung mga words. Parang gano'n. So, yun, pwede mong itry yun, PLR ebook, or gawa ka ng sarili mo. No, kaya pwede ka magpasulat ng sarili mong ebook. For example, sa Fiverr, alam niyo yun, yung Fiverr, Fiverr. Ito, pakita ko sa inyo. Fiverr.com. Ito, dito sa Fiverr.com, basically, it's a website kung saan nagtitipon-tipon ang mga freelancers. Freelancers, yung mga may hilig sa racket, at nag-a-accept sila ng
text, no? For example, kailangan mo ng writing, no? Kailangan mo ng, kita naman, no, pre, article. Gusto mo magpasulat ng article. Ha? Naka-block eh. Naka-block. Sorry. Isa pa. Take two. Yan. Block pa rin. Yan. Wala pa rin. Nga pa. Tayo natin. Yan, mga okay na yan. Yun. So you can go to Fiverr. Ito yung Fiverr. fiverr.com. So sabihin natin kailangan mo ng article. So magpasulat ng article. Pwede nga pumunta dito, no? Article, blog post. Pwede ka magpasulat sa kanila, no? So they nag-charge, sisingilin kanila ng minimum of $5. And nakalagay dito, ito for example, I will write an original and effective content up to 500 words. No? $5 lang. Okay? Yung iba dyan, pwede ka magpasulat ng ebook. So, sabihin natin, gusto mong magpasulat ng ebook. Okay? Ebook. Ayan, I will design. Hindi, design pala ito. Write ebook. Sabihin natin, write ebook. Sabihin natin, gusto mong magpasulat ng ebook. Ito, I will write an exceptional and unique novel or ebook. Oh, $5. Okay? I will write you a successful ebook. Ayan, $100 naman. Iba-iba. So, sa Fiverr, ganyan. Alright? So, dyan, madami dyan. May mga video animation, video intro video, no? $5 lang. Pwede kang pumunta dyan, tingnan mo kung mamimit nila yung, yung mga requirements mo. O yung gusto mong project. Okay, ito si Ron. May tanong. Ito pre, tingnan natin kung masasagot natin ka. Paano mo siya i-incorporate sa blog since hiwalay sila? O mailagay po sa right sidebar ng blog para malink sa Rocket Pages. Okay. Ikaw pre, may ginawa ka na bang ganyan? Ginawa mo na bang banner, no? Ano malarecommend mo dyan? Ano ba? Parang paggawa ng banner. Parang banner siguro or parang tab or menu sa menu. Sa akin kasi sa menu. Nilink ko siya sa menu. Okay. So, parang gagawin sa yung pack instrument. Parang gano'n. Actually, parang tinuro mo na yan kahapon yung custom link. Dito sa yun eh. It's either pwede kang gumawa ng banner, no? Doon. Kikreate ka ng banner, tapos lalagyan mo siya ng link, yung image na yun. Na pag kinlik yung banner na yun, mapupunta siya sa Rocket Pages. So, kaya naman, ito for example sa akin, share ko lang din. Ito for example, tingnan natin. Sabihin niya pagkita. Kita. Kita, no? Ito, for example, ito yung puntahan natin yung yung vlog ko. Ito. Dito sa vlog ko, meron ditong tab na ang pangalan ay Work With Me. No? Work With Me, basically pag kinlik yan, yung Work With Me na yan, mapupunta siya sa Rocket Page na page. Page na gawa sa Rocket Page. Okay, so basically, mula dun sa vlog ko, no, dinala ko sila sa isang page na gawa sa Rocket Pages. So napakadali lang gawin yon. Ganito mo lang siya gagawin. Papakita ko na din sa inyo para okay, no? Kaya lang natin na medyo mabagal ang internet, no? Pag nag-webinar, medyo bumabagal. Okay, so paano mo gagawin yon sa Impact Instrument account mo? Gagawin mo, pupunta ka lang sa Personalized and then Menus. No? Personalized, then Menus. Menus pala, sorry. Menus. So sa Menus, mag-add ka ng menu.
Okay? You will add a menu. Anong menu? Custom link. No, custom link. Okay? So, ito na yun. Dito sa link, sa URL, ibig sabihin yan yung address na mapupuntahan. No? Pag kinlik yung menu na yun. No? So, lagay mo dyan yung address ng Rocket Pages mo. So, sabihin natin, punta tayo sa Rocket Pages, ha? Tingnan natin kung at sabihin na natin ito. Ito na lang. Sabihin natin itong page na to. Ito kasi gawa to sa Rocket Pages, no? Okay? Ito gawa to sa Rocket Pages. So sabihin natin, gusto kong mapunta dito yung tao, no? Yung pag kinlik yung menu. So ang gagawin ko, lalagay ko lang siya dito sa custom links. Nilalagay ko siyang title na Click Me. Click Me. Tapos, simply click Add to Menu. Okay? Pag-click mo yan ng Add to Menu, ayun, nandito na siya. Nasa menu na siya. So, tingnan natin ulit yung vlog ko, ha? Kung mapupunta na, kung ando na yun. Kung maiko-connect ko na yung vlog, papunta dun sa Rocket Pages. So, this is very basic, no? Pero dahil karamihan nga nung mga members natin ay mga brand new, no? Talagang dinadaanan natin kahit yung mga ganito kasimple na strategy na napag-set up, no? And I hope na-appreciate nyo yan. Okay ba yun? Yung mga ganyang simple, no? Yung mga basic. Okay ba yun, guys? Yung pinag-uusapan natin, yung mga super basic. Okay ba yun? Mag-chat na. Ito, nakita nyo, may click me na. So, pag kinlik ko yan, dun niya yung mapupunta. Alright? So, ganun. Yun yung isang way. Yung isa naman, yung banner, no? Yung sinasabi ni Ron. Yun, medyo kailangan mo ng ano doon, no? Medyo kailangan mo ng skills o ng konting kaalaman pagdating sa pag-code, no? So, pero siguro pwede tayong maglagay ng plugin para doon. Na parang gagawin nyo, lalagay nyo na lang yung image tapos may link na siya. Okay? So, pero ganun siya. Ito sabi ni Work at Home Dot, pwede din naman mag-submit ng email. Yes, pwede yan. Sa Rocket Pages, pwede ba i-customize yung domain name? Okay. That's a good question. Pero ikaw, may ginamit ka na bang customize na domain sa ano mo? Okay. Siguro pwede natin ipakita lang, no? At saglit. Sige, ituro ko na lang doon. Sige. Okay. So, customize the domain. So, sabihin natin yung ginawa natin kanina, lalagyan natin siya ng domain. So, wait lang Kasi, depende yan sa ano mo. Punta ka pa sa domain mo. Okay. So, punta muna ako dito sa sa GoDaddy account ko. Okay. So, diba, so dito sa Rocket Pages, sige, habang nag-load na yung GoDaddy, habang naglo-load siya, ganito kailangan mong gawin. Katulad itong ginawa natin, okay, kanina, dito sa training na to. Gusto mo siya lagyan ng custom domain. Okay? Okay, so gusto mo ito lagyan ng custom domain, di ba? So, ang kailangan mo lang gawin dito, okay, sa publish, di ba, sisave mo muna siya. Sabihin natin, tapos ka na. Tapos mo nang gawin itong page na to. So, click mo lang yung publish. Tapos, meron ditong custom domain. Tapos, sa custom domain, pag kinlik mo yan, meron ditong instructions anong gagawin mo. Log into your domain control panel, go to your DNS record setting, and create CNAME record for this page. So, medyo baka, nalilito kayo dyan. Pero ang ibig sabihin lang naman yan, punta lang kayo ng GoDaddy. Tapos, punta kayo sa domain nyo. Hanapin nyo yung domain yan para mag-guide na rin kayo, step by step. Tapos, ayan. Sabihin natin itong raymondtabake.com. Okay, gusto mong gamitin yan. Sana maano ko pa to, kasi tama pa yung ginagawa ko. Kasi isang beses ko pa lang to ginagawa, So, ayan, mapupunta ka dito sa records. Tapos, ang gagawin mo lang dyan sa records, i-add mo siya. Okay? So, dito, mapupunta ka sa ganitong page. So, dito, records, makikita mo dyan, add.
click mo tong add, mapupunta ka sa ganito, may type. Tapos diba, sabi dito sa Rocket Pages, go to your DNS record, yun yung ginawa natin, diba? Tapos create CNAME record, no? So ibig sabihin, gagawa ka ng CNAME mo. So type, anong type? CNAME. Okay? So yung host, ito yung parang sabihin natin, ito yung subdomain na gagawin mo. Okay, sabihin natin, na my page. Sabihin natin gano'n, no? My page. Sabihin natin ngayon. So, magiging sabihin natin, mypage.raymondtabaque.com yung mangyayari. So, my page, yung magiging subdomain, tapos points to. Diba sabi dito? Point it to, ganyan, diba? So, i-point mo lang yan, i-copy-paste mo yan. Copy. Tapos, yun yung ilagay mo dito. Yan. Tapos, save. Papalitan ko pa ba ito? Pwede na yan. Tapos save, no? Yan. Pag sinave mo, yan, meron nakasulat my page, di ba? Yan yung bago mong gawa. So, ang gagawin mo na lang, balik ka dito sa Rocket Pages, tapos nakasulat dito, please select, di ba? So, pag dito, add new domain. Yan. Nakasulat dito, di ba? Your domain or subdomain.com. So, ang gagawin mo dyan, sana tama itong ginagawa. Tama ba, pre? mypages.raymondtabaque.com. Ang best. Kawahan na. Tama, okay. So, yun. My page. Walang alin? Only pages. Walang S. Walang S. Walang S. Kasi lang ilagay ko. Okay. Sorry. So, yun, tama. So, kung anong nilagay mo dito sa my page, kasi isang beses ko pa lang siya ginagawa, kaya ngayon kinakapa ko pa rin, pero para makita nyo na nilagay-gets ko naman siya, so kaya mo rin siyang gawin, okay? So, yan, di ba, yung nilagay mo my page dito. Yun yung magiging subdomain mo dito. So, magiging mypage.raymondtabaque.com tapos publish. Yan. So, nangyari dyan, hahanapin mo na lang dito. Pag i-drop down menu mo siya, ayan, makikita mo mypage.raymondtabaque.com. Tapos nalagay mo dito, katulad, testbook. Okay na. So, ibig sabihin niya, magiging URL niya, mypage.raymondtabaque.com testbook /testbook. So, kapag pinublish mo siya, ayan, view page mo siya. Okay, medyo mabagal ang internet kaya nagkakaganyan. Ayan, mapupunta na siya. Makikita mo yung custom domain mo, ayun na siya. mypage.raymondtabaque.com /testbook. Okay? Tapos may ano lang kasi ako dito, no? Baka mangyari din sa inyo, baka mag-panic kayo, no? Dito kasi, wait lang, no? So, pinublish na natin siya, no? So, balik na kayo sa dashboard. Yan. Kapag view nyo kasi siya, ayan, nagkakaroon siya ng HTTPS, diba? Magkakaroon ng ganitong klaseng page. Ang gagawin mo lang dyan, tanggalin mo tong HTTPS kasi since yung domain mo hindi ka naman nag-avail ng HTTPS, tanggalin mo lang siya, tapos i-reload mo lang. Ba't napunta ako sa Google? Yan. So, ang gagawin mo, ang ipapakita mo sa prospect mo, walang HTTPS dapat, no? mypage.raymondtabaque.com /testbook lang. Okay? So, yun na. Yun yung custom domain mo. Okay, ganun lang siya gagawin. Sundan mo lang instructions doon, punta ka ng domain mo, tapos i-point out mo lang. Okay? So, yun. X. Sige. Sige, madami tayong question, ha? So, siguro hanggang mga alas 7 tayo ng umaga. Pero siguro, bago natin pagpatuloy yung pagsagot ng question, magbigay muna ako ng announcement para dun sa mga member natin na nagtatanong. Hindi pa ako nakakatanggap nung mga login details ko for Impact Instrument Unity Network and Rocket Pages. Sino sa inyo yung ganon? Hindi pa nakakatanggap?
Okay? Chinek kasi namin, no? Chinek namin sa system kung ilan yung successful na na-deliver na email na containing the login details. And nakita natin, no, sa system na merong 6,000, no, 6,000 na mahigit na successfully delivered, no, na emails, notification email. And the rest ay hindi naging successful dahil it's either mali yung email address na nakalagay sa kanilang Ignition Marketing account o kaya naman may typo, no, may hindi na existing yung email nila or may parang maling character doon sa email nila. Actually, maraming cases na gano'n, no, na mali yung email na nakalagay sa IM nila, kaya ngayon hindi nila na-receive yung email notification dahil yung email na nilagay nila sa IM account hindi na pala nila mabuksan, no? Tapos yung iba mali yung email na nailagay. Napakaraming cases na gano'n. Okay, so ang gagawin natin, no, ang naisip namin na solusyon na gawin dahil marami na hindi nakatanggap. No, ang gagawin natin, i-reprocess natin yung pag-send nung notification email. Okay? Tapos, i-reset ulit natin password ng lahat. No, so possible na pati yung mga nakatanggap ng email na, no, ay ma-reset yung email nyo. Ay, yung password ninyo. So, okay lang yan. Pwede nyo naman yung palitan at matatanggap nyo naman yung bagong password, no, dun sa inyong email. Okay? So, anong gagawin nyo ngayon? Ang gagawin nyo ngayon, guys, ganito, napaka-importante nito, and make sure na ipaalam nyo to sa mga partners and members ninyo, ha? And i-inform din natin sila through email, through Facebook group page, pero ganito yung gagawin. Mag-login ka sa Ignition Marketing account mo, no? As soon as possible, ha? Siguro kung kaya mo na mag-login ngayon, gawin mo na. Ang gawin mo, mag-login ka sa Ignition Marketing account mo, tapos i-make sure mo na yung nakalagay na email address doon ay yung correct, valid, at yung email na na-access mo. Okay? So, ganun gawin yung, kahit pwede nyo na siyang gawin ngayon, guys, make sure na yung email na nakalagay doon ay valid. Kasi ang gagawin natin, kukunin ulit natin, no? Kukunin ulit natin yung mga bagong email na ilalagay nyo doon, i-update nyo na email, tapos doon natin ipapadala ulit yung notification email. Okay? And napaka-importante no kasi hindi paano natin maipapadala, no, yung login details nyo kung mali yung email address na pin-provide nyo. So very very challenging siya kapag mali. Actually hindi niyo talaga matatanggap yung login nyo kapag mali yung email address na nilagay nyo doon. So make sure, lalo na sa mga coaches natin, na i-inform yung ating mga members, yung ating mga downlines, yung mga teammates, na i-make sure na tama yung email address. So, i-reprocess natin yon hopefully this coming Wednesday and Thursday, no? Newly join, ito pala, may mga questions. Sa mga bagong sali, kagaya ni Marvin, meron din isa kanina. Sa mga bagong sali, no? Ang mga kasabay, most likely kasabay nyo na makakasabay nyo ng makatanggap ng login details yung pag-reprocess natin. So, most likely this Wednesday and Thursday kayo makakatanggap. Okay, kasi yung first batch na pinadalan natin, no, ay yung mga members lang na nakasali hanggang October 5. No, kung October 6 ka onwards naka-join, no, mapapadalan ka this week. Okay, this week ka mapapadalan ng login information mo. And make sure mo rin na tama, no, na correct yung email na nakalagay dun sa inyong Ignition Marketing account para hindi tayo magkaroon ng problem. And pakita ko sa inyo, guys, ipapakita ko sa inyo. And ito yung dami ng users na na-create sa Impact Instrument. No? Ito, pakita ko, ha. Kita ba, pre? Yes. Yan. So, ito, pakita ko lang sa inyo. No? Ito, yung dami ng user accounts sa Impact Instrument. Makita nyo naman 8,000. So, ibig sabihin, nagawan talaga kayo. No, kayong lahat andito na member, no?
nagawan talaga kayo ng account sa Impact Instrument, sa Rocket Pages. Kaso nga lang, dahil yung iba, mali yung email na nailagay, invalid, o kaya hindi na mabuksan, hindi nyo tuloy natanggap. Yun yung nangyari. Okay, so make sure na i-double check mo yung email, no? Na nakalagay doon sa Rocket, sa Ignition Marketing account nyo, dahil ipapadala ulit natin, i-reprocess natin yung mga login details nyo. Okay? Sige, pagpatuloy natin, siguro kahit last 5 questions na lang, no? By the way, itong training na binigay sa atin ni Coach Raymond, ilalagay natin to doon sa Rocket Pages, no? Para meron kayong babalik-balikan at pwede nyo siyang i-review, no? Ito, si Elson, may question. Kung sa Impact, kahit hindi pa nakabayad, continuous lang, pero hindi lang mai-edit. Ganon din ba sa Rocket Pages? Okay, the answer is no. Hindi sila parehas, no? Pag sa Rocket Pages, kapag hindi ka nag-renew ng subscription, magiging temporary lang, temporary unavailable yung pages na yon. Ang kailangan mong i-renew yung subscription mo para continuous na mag-work yung no? Yung capture pages na yun, no? Paano pa pag wala pang autoresponder? Okay lang, pwede naman yun, no? Makakapag-collect ka pa rin ng leads. Okay, may ipon pa rin yun sa Impact Instrument dashboard mo, no? Yung mga leads, hindi nga lang sila mapa-follow up. Marvin, sa question ni Marvin, sa Rocket Pages, kung gusto mong i-customize yung image background, ano ang required image size? No, so bawat device, bawat sizes ng mga monitors, no, may mga iba't ibang may mga iba't ibang suggested, no, na sizes, no. So I suggest na i-check out mo ay yung sizes na required or best para sa mga laptop, sa tablet, at sa cellphone. Okay? Desktop. Okay? Desktop, laptop, tablet, at cellphone. Yung mga sizes para doon. Okay? Kung single opt-in lang yung capture page na ginagamit mo, Sir Raymond, paano mo po ma-verify kung legit yung mga nag-opt-in? Yan. Tanong ni Francis. Good question. Okay, so good question, Francis, no? Kasi mostly yan din yung mga tanong ng iba. Lalo na kapag conversion ng pinag-uusapan, no? Mga nag-opt-in. Ganito ang ginagawa ko, no? Kasi sa akin, basta gusto ko lang talaga kumolekta ng leads, no? Yun ang talagang purpose ko. Hindi, alam kong medyo risky siya siguro sa isang marketer, no? Dahil gusto mo sulitin, di ba? Gusto mo sulitin yung capacity ng autoresponder mo. Gusto mo lahat legit sila, di ba? Ang ginagawa kasi si GetResponse naman kapag peke yung email na nakukuha nila, alam ko binubura naman nila yun eh. Okay, binubura nila kapag nakikita nila na lagi nagba-bounce, no? Katulad nagpapadala ka ng email, tapos natatanggap nila laging bumabalik lang yung email sa kanila, no, na talagang peke, wala silang mapadala ng email na yon. Bumabalik tapos doon binubura nila automatically, no, yung email na yon. At kung hindi naman siya nabubura, pwede mo naman linisan yung list mo, no? Pwede mo linisan yung autoresponder mo, mag-remove ka ng mga email account na hindi talaga nagbubukas ng messages mo. Pwede mo naman gawin 'yon. Kasi sa akin gusto ko sulit talaga, no? Lahat ng bayad ko sa Facebook ads ko, gusto ko lahat may balik. Okay, ayokong masayang eh. Kasi minsan ang mga tao katulad magko-confirm pa, nagbayad ako ng FB ads, ng click, no? Tapos magko-confirm pa, hindi ko pa nakuha yung email niya dahil may pumigil pa sa kanila. Basta gusto ko kada labas ko ng pera, may maibabalik agad sa akin na prospect. Talagang massive yung goal ko. Depende sa goal mo yun, Francis, kasi alam ko advisable din naman ng double opt-in. Depende sa iyo kung paano mo siya patatakbuhin, no? Pero sa akin, ganun ko nagagawa na ma-verify siya kung legit, no? Kasi basta kuha lang ng leads, tapos binubura naman ni autoresponder yon. At saka lagi ako naglilinis ng listahan, no? Lagi ako naglilinis ng list katulad kapag siningil na ako ni GetResponse,
Okay? After niya ako singilin, doon ko nililinis eh. Kasi gano'n nila kinakount yun. Kapag nagsingil na sila, for the next month, doon sila ulit mag-ano. Basta once na siningil ka nila, ika-count na nila yung next month. No? So, basta lagi mo lang lilinisan yung listahan mo. May iba ginagawa every start of the month, iba end of the month. Basta lagi mo lang lilinisin para hindi lumaki yung gastos mo. Okay? So, depende sa'yo kung ano yung goal mo talaga eh. No? Pero pag ako yung tanungin mo, kada gastos ko sa Facebook ads, gusto ko lahat may pabalik, may bumabalik sa akin. Okay? So, yun. Sige, yun pa. May question pa? Kanina ata may tanong kung e-book daw, pwede raw nila i-download kung na-purchase na or na-download. Sino nga ba nagtanong yan? May nagtanong kanina niyan eh. Yan si Dex, may question siya. Yan. Free gift ng e-book na na-download ko or na-purchase ko. So, totoo lang, Dex, hindi talaga siya pwede, no? Kapag, depende sa na-download mo. Katulad kanina, may binanggit si Coach Edward na PLR. Pwede yun. Basta nakita mo yung e-book, nakasulat na pwede mo ipamigay, pwede. Pero kapag na-purchase mo na, alam ko hindi talaga pwede yun kasi parang considered as piracy na yun, no? Parang ganun siya. Kapag nahuli ka, na nagpapamigay ka ng mga e-book na yun, depende, pwede kang kasuhan. Sa alam ko sa Amerika ata, ang laking kaso yung mga ganyan eh, no? Kung pinapamigay mo. Dito sa Pilipinas, ewan ko, hindi pa ata masyado, pero feeling ko mangyayari yun, no? Kaya please, be safe. Gawin mo ng ethical yung business mo. Pag binasa mo yung book, basahin mo na maigi kung pwede siya ipadala. Or pwede mong kontakin yung author mismo, i-email mo siya kung pwede mo ipamigay, no? Kailangan gawin mo ng maigay ng tama yung business mo. Okay? Para wala kang lusot, di ba? Nakita mo sa balita ngayon, di ba? Mga dating nakakalusot. Tignan mo, ngayon sila nahuhuli. Ngayon sila nagtatago. Huwag mangyari sa yung gano'n, no? Siguro nakakalusot ka ngayon, pero once na nagkaroon na siguro ng batas na ganyan, no? Online piracy, bawal na yan. Baka doon ka biglang bawiin. Kaya gawin mo pa rin ng ethical yung business mo. Mag-ingat ka sa mga ganong klaseng actions. Kaya siguro din mo na maigi na pwede mo ipamigay. Pwede ka mag-ask permission or pwede mong basahin yung e-book kung pwede mo ipamigay, no? So, yun. Yan, pwede yan. Sabi ni Dex, pwede lang magkaroon webinar, tutorial to make e-book. Yes, possible, pwede yan. Pwede natin schedule yan, no? Okay. Downline ko po, hindi siya nakatanggap ng email. Baka mali yung support na link na nabigay, no? Bigay ko ulit yung... Pag may question kayo na gustong itanong about na support related, no? Ibigay ko sa inyo ulit yung link kung saan kayo pwedeng mag-chat. Kaya humingi ng support. Ito yung support natin, guys. I-bookmark nyo na ito. Okay. Ito. Yan. So, coach question, wala pa kasi akong login details. Do we have to integrate Rocket Pages separately with Impact Instrument? Or ando na siya sa loob? Parang 5 leads po yung nasa Impact. Okay. Bali, Alex, magkaibang login sila. Okay, magkaibang login yung Impact Instrument tsaka yung Rocket Pages. Okay? So, kung i-integrate mo sila sa, for example, sa GetResponse, you need to integrate them bawat isa, no, individually. Nako, yan, hindi pwede yan, no? Ipamigay nyo na lahat ng e-book, wag lang yung e-book na sinulat ko. No? Bakit? Because I will find you. Hindi, joke lang. Meron ako mga free ebook na pinamimigay. Na for example, Pinoy MLM Expose. Yung ebook na yun, pwede yun. Pero yung mga for sale,
Siyempre, hindi pwede yun. No? Copyrighted material yun. Okay? Nabasahin niyo yung copyright information. Okay, so for example, yung bilog-bilog, no? Yung e-book na ginawa ko noon, pwede yun. Pwede yun ipamigay ng libre. Pero yung sponsor mo or downlines, paid siya, so hindi pwede. So, paano gumawa ng cover page sa e-book? Fiverr. No, punta ka lang Fiverr. $5 lang yan. Pwede ba sa impact instrument ang drop-down menu? Yes, pwede. Sa menus. Sa menus mo yan. Gagawin. Sino kanya si Mark? Ito naman ito. Just ask, confirm lang po. Halimbawa, gumawa ako ng myblog.blogkiter.com, then ayaw ko yan. At gusto ko palitan. Kaya di-delete ko yan. Then gagawa ko ng blog.blogkiter.com. Makakagawa ba or di na pwede? Dahil meron na ginawa before. Okay, that's a good question, Mark. Basta na-delete mo na yung isang blog, no? Kasi allowed ang mga users and members natin na mag-create ng dalawang blog, dalawang website, no? Kapag dinelete mo yung isa, basically isa na lang. So pwede ka ulit mag-create. No? Pwede ka ulit mag-create ng blog mo. Basta ang usapan dalawang blog. Okay, kung dalawa yan, tapos ayaw mo na itong isa, tapos dinilit mo, yun, pwede ka ulit gumawa. Okay? Ito, tanong ni George. Coach Raymond, same din po ba yung ginawa niyong subdomain procedure sa GoDaddy sa pag-import ng domain name sa Impact Instrument Blog? Ayan, question ni George. Yes, George. Alam ko halos parehas lang no? Yes, very similar. No? Medyo ano nga lang siya, medyo mas matagal ng konti mag-take effect yung sa Impact Instrument kasi inaano mo na siya, minamap mo na siya sa buong website, Okay, so it will take 24 to 72 hours, pero minsan saglit lang So depende, pero almost the same lang, ganun lang din siya kasimple. Saan banda? Sa Impact Instrument. Okay. So guys, ito sa mga products natin, lahat ng mga frequently asked questions, yung mga very simple na questions, most likely, andun yan sa help widget natin. Okay? Help widget natin yung question mark. No? Kita pre, no? Yes. Yan. So help widget, itong nasa kanan. Kita niyo ba yan? Yang question mark, no? Click nyo lang yan, mag-type kayo dyan, no? Delete. For example, pwede kayong mag-search dyan ng mga keywords na gusto nyong malaman. For example, kanina, question ni Eric, paano mag-delete? Type mo lang, delete. So, ayan, may lalabas na. Okay? Pag kinlik mo yan, it's either an article or a walkthrough kung paano i-delete yung site mo. Okay? So, yung mga common questions, most likely, andun na yan sa help widget natin. Kapag wala naman, kung sakaling wala, no? Kung sakaling wala dun yung question, yung sagot sa question nyo, pwede nyo gawin, click nyo yung contact support. Ayun sa baba, nakita nyo dyan, may contact support. It's sa baba, contact support. Click nyo lang yan, para mapunta kayo sa support page natin. Dito, pwede nyo i-chat yung ating support. Okay? So, saan banda yun? Sa tools. Under tools. E-book lang ba ang pwedeng ipamigay as bribe to get more opt-ins? Pwede rin free videos, no? Free webinars, free report, free newsletter. No? Dati, uso pa yung newsletter. Ngayon, wala nang ganun newsletter. Kaya yun, free videos, free access sa membership, no? Free join sa group page, no? Free trial sa free sample sa juice, no?
free, ano ba? Free load. Pwede rin, no? Free load. Discount offers. Napakarami. No, napakarami. Hindi lang ebook. Okay? Pwede bang mag-integrate ng domain ko sa HostGator? Sa HostGator mo, binili ba yung domain mo? Marjan, baka yun ang question mo. Sa HostGator ka bumili ng domain, tapos gusto mo siyang gamitin sa Impact Instrument, ganun ba? So, siguro maganda na para matulungan ka ng mas maayos, so contact mo yung support natin para mabigyan ka ng step by step dyan. Ha? Okay. Ito, may question si Rafael Petines. Coach, pwede mag-avail ng quarterly sa new products? Okay, good question. Pwede, pero next year pa. Next year pa natin siya i-offer. So ngayon, gusto natin paunahin yung mga talagang gusto mag-take ng action at ready mag-commit ng mas long term ng konti. No? At yun yung ano natin, isa sa mga game plan natin, no, na track muna natin yung gusto mag-commit, mag-take ng action for at least a year and 6 months to 1 year, no? And then siguro in 2017, no? Pwede na nating i-introduce sa market yung quarterly. Okay? So sa ano natin, sa organization natin, gusto natin muna yung mga action taker talaga. Coach, pwede ba credit card sa 12,990? Yes, pwede. Pwede credit card. Okay. Kung may login ka na, Gab, punta ka lang sa rocketpages.net. Okay, guys. So, yun, guys. I hope marami kayong natutunan at nakita nyo kung gaano lang kasimple mag-set up ng mga landing page, capture page, at makapagsimula kayong makapag-build ng email list ninyo, no? So, yun, guys. Kalikutin nyo na yung mga Rocket Pages accounts nyo. No? Kung mayroon ka ng access, kung natanggap mo yung login details mo, kalikutin mo na yan at gumawa ka na. Gumawa ka na ng capture page na gagamitin mo para makapag-generate ng leads. Okay? And para naman doon sa mga wala, again, ang gagawin nyo, mag-login kayo sa ignitionmarketingteam.com tapos i-correct nyo yung mga email address nyo na andon. Na para this coming Wednesday or Thursday, may padala natin dun sa correct email address ninyo yung inyong login details. Okay, so again, thank you so much guys. I-apply nyo yung mga natutunan nyo. Take massive action, lalo na malapit na yung launching natin. Take massive action, get some leads, create impact, take massive action. Okay, so Coach Raymond, thank you so much. Kita-kita ulit next week. Tomorrow pala. Tomorrow, Coach Mau, and si Coach Arnold, si Coach Sai, dyan. Bye guys. Bye.